Days na ito ay hallelujah. Glory, it doesn't mean last days ay ngayon, mamaya o bukas, pero hindi natin alam. Kaya nga ito yung panahon na kung saan talaga makita mo ang pagmamahal mo sa Diyos. Kilalanin mo siya ng lubusan. Praise God. Kasi, hallelujah, nakita nyo ang nangyayari sa mundo. Signs of the last days, if you want, read Matthew chapter 24, lahat yun. Wars, rumors of wars, earthquakes, famine, lahat ng disaster nandoon. Praise God. Yan ay mga signs of the last days. Praise God. Sabi ng marami man lalamig ang pag-ibig sa Diyos. Makikita mo ang tao ngayon, ay iba ang atensyon. Praise God. Lalo na sa pera o katanyagan o whatever. Hindi mahalaga, hindi masama maging mayaman. Ang masama ay naging napagpala ka, nakalimutan mo ang Diyos na lumikha sa iyo. Kaya napakahalaga na merong relasyon sa tunay at totoong Diyos na buhay. Yes! Pinag-usapan natin, tutuloy ko lang, pinag-usapan ako, unlocking your uncommon harvest in this season of supernatural. Doon po, sisimulan i-review, yung way to breakthrough is not easy. But we have that assurance that we will not win. Victory, we have that assurance of victory. Basta ang bawat isa ay hindi lang aayaw. Amen. Sabi ko nga, never, never quit. And never, never quiet also. Praise the Lord. Hello, amen? Amen. God, hallelujah. Psalm 66, verse 10. NIV version. Sabi niya, For you, O God, who tested us, you refine us like silver. You brought us into prison and laid burdens on our backs. You let people ride over our heads. We went through fire and water, but you brought us to a place of abundance. Ang ganda nitong verse na to, yung dulo. Praise God. But the thing is, yung pinagsimulan niya, for you, O God, involved dito, si Lord, sabi niya, you tested us. Sinubok tayo ng Panginoon. Paano? You refine us like silver. Ang testing kasama yung refinement. Amen. Praise God. Amen. Yung refinement. Praise the Lord. Amen. Amen. Yung process of refinement hindi madali. Kasi pag sinabing pipinuin ka din, ang process of refinement hindi madali. Amen. Amen. Kikinisin ka dyan. Ang magpa-facial masakit. Masakit. Sa totoo lang, masakit. Diba? Kasi nasubukan ko yun eh. Mamay nung doon pa, lalo nung ang church ay doon sa Paranaque. Sabi nga lang, sabi ko, yung loose. Sabi lang doon, malapit lang eh. Masakit. Lalo na may tagyawat, masakit eh. Masakit. Ang katagumpayan, hindi madali. May dadaanan. Sabi niya, you refine us like silver. Sakit doon. You brought us into prison. Pero sinong nagsubok doon? Ang Diyos. Laid burdens on our backs. I-read mo. Inilagay yung kabigatan. Ano pa? Sa likod mo. You let people ride over our heads. Lalo masakit. We went through fire and water. Lalong matindi. Pero ang dulo, you brought us to a place of abundance. Praise the Lord. Hello. Amen? Amen. Sa Tagalog, sapagkat sinubok ninyo kami, O Diyos, upang dalisayin. Ang refinement is dalisayin. Tulad namin pilak na dinalisay sa apoy. Hinayaan nyo kaming mahuli sa bitan at pinagpasan nyo kami ng mabigat na dalahin. Pinabayaan nyo ang aming mga kaaway na tapakan kami sa ulo. Masakit yan ha. Parang dumaan kami sa apoy at lumusong sa baha. Ngunit, lumusong sa baha ng mga nakaraan. Sino naman lumusong sa baha? Yung usapan ng baha. Praise God. Hallelujah. Yung mga pinasok ang bahay, ang bisita tubig. Ang Paranaque, lubog sa baha ang Paranaque. Nai-declare na rin yata ngayon kasama ng Paranaque na nag-sex rate ng calamity. Ngunit dinala niyo kami sa lugar ng kasaganaan. Pagtapos pala ng pagsubok, ay mayroong nakalaan na lugar ng kasaganaan. Ang kahirapan hindi mananatili. Pero mahalaga, involve ang Diyos sa buhay natin. Amen. 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 Have faith in God.
Hold on to His Word. Amen? Amen. Ito, i-remind ni Lord sa akin at binigay itong word na ito. Nung habang kami ay nasa Bangkok, Thailand, nakaluhod ako, umiyak. At ito, kaya na fresh lagi sa akin to. Ang Ephesians 3:20, now to Him who is able to do immeasurably more than all we ask or imagine, according to His power that is at work within us. Imagine, no? According to His power that is at work within us. Pero ano yun? More than all we ask or imagine. More than you ask or imagine or you think. Ano yun? Kaya niyang ibigay according to His power that is at work within us. Allow God to work in you. That's the time kung mararanasan mo ang matinding breakthrough sa Diyos na buhay. Hello, amen! Palakpakan mo nga siya. Pero hindi namin makakagawa ng higit pa sa hiniling. Hiniling mo inasaan natin sa pamamagitan ng kapangyarihan niyang kumikilos sa atin. Higit pa sa inaasahan natin. Higit pa sa hiniling at inaasahan natin. Amen? Praise God. So be ready. For God will do something great and extraordinary as long as we believe. Amen? Praise God. The favor and miracles that He has done before, He will do it again. Do you believe that? Amen. Kanta. Do it again. Do it again. Expect miracles in this third quarter of this year. Only believe. Praise God. Simulan natin. Praise God. Hindi ko lang pangalawang hari, 7:1. So, dito nagsimula. Ang background nito, chapter 6, syempre, 7, bago mag-7, 6. Background nito ay matinding taghirap sa lugar ng, sa kanilang lugar, sa Israel, matinding taghirap na kung saan, kung babasahin mo chapter 6, ay may dalawang nanay na nag-usap, walang makain. Sabi ng isa, kainin natin yung anak mo ngayon, at bukas yung anak mo naman. Ito ay totoong nangyari sa Bible ng mismo to, dahil sa kahirapan. Biruin mo yun. Pumayag yung nanay, kinain yung anak niya, nahubot. Kinabukasan yung anak naman niyang kakatayin, hindi siya pumayag. Kaya nagreklamo, nakarating sa hari yun, na si Ben-Hadad, nagreklamo, at kung nakarating sa hari, dahil sa matinding kahirapan na yun, nagalit ang hari, at ang pinagbiskitahan ay ang man of God, na ang pangalay Elisha, sa Tagalog, Eliseo. Ang pinagbiskitahan niya, bukas na bukas, then pupugutan niya ng ulo si Elisha, si Eliseo. At etong tugon ng man of God, na si Eliseo, si Elisha, sinabi ni Eliseo, makinig kayo sa ipinasasabi ni Yahweh. Bukas sa ganitong oras, sa may pagpasok ng Samaria, ay makakabili ka na ng isang takal na pinong harina o 2 takal na sibada sa halagang 1 pirasong pila. Matindi ito. Matindi ito. Kasi, pamira, great famine, matinding taggutom. Tapos sasabihin ng man of God na bukas makakabili ka na ng murang bilihin. Parang imposible. Yung ng 20 pesos na 1 kilong bigas ay mahirap mangyari. Pili lang. Pili lang. Di lalo na ito. Matindi. Pero sinong nagsabi? Man of God, ang pangalan ni Elisha. Bukas sabi niya makakabili na. Saan? Sa Samaria. Pero ang ekonomiya, pwede palang kinabukasan, pwedeng mangyari. The moment you involve God in your life, in your family, in your nation, in our nation, merong miracle na mangyayari. Verse 2, may sumabat. Ito ay opisyal, kasama siguro sa kabinete. Bakit? Kanang kamay ng hari. Anong sabi niya? Hindi magkakatotoo yung sinasabi mo kahit pabuksan na ni Yahweh ang mga bintana ng langit. Sinabi naman ni Eliseo, makikita mong ito ay mangyayari bukas, ngunit hindi mo ito matitigman. Masakit yun. Sabi niya ng mga opisyal, yung right hand, siguro, kumbaga kung democratic country, yung presidente may executive secretary, ito yung kanang kamay executive secretary ito. Sabi niya, hindi magkakatotoo yung sinasabi mo. Kahit pabuksan ni Yahweh ang bintana ng langit. Sabi naman ni Eliseo, makikita mo, pero mangyayari ito bukas, pero hindi mo matitikman. Mahirap pala yung hindi naniniwala. Hello, amen? Amen. Bakit? Makikita, pero hindi natitikman. Kaya nga, praise the Lord. Alam ng lahat, karamihan, lalo na sa bansang Pilipinas, kasi Christian country in Southeast Asia.
Bawat ni Christian Catherine sa Southeast Asia, kilala natin si Jesus. Alam natin na siya namatay para sa atin, pero hindi siya kinikilala at pinaniniwalaan. Yung iba naman naniniwala, pero ganoon lang, pero wala naman talaga ang preba. Wala naman talaga preba. Kaya nga, yan ang masaklap na pangyayari. Praise the Lord. Hallelujah. Kaya nga, sabi ko nga, this third quarter, kung tama lang ang magiging response mo, may uncommon harvest ka. The only thing is, you need to believe and respond properly. Sabi ng Psalm 77 verse 14, you are the God who performs miracles. You display your power among the peoples. He can perform miracles. Do you believe God? Do you believe God? Do you believe that He can perform miracles? Praise the Lord. Hallelujah. Pero kailangan niya, sabi ko nga, in order to experience uncommon harvest, be passionate. Hindi po pwedeng same lang. Be passionate. Praise God. Nothing great in the world has ever been accomplished without passion. We can do anything as long as we have the passion, the drive, the focus, and the support. Kaya nga, sabi ko, kung gusto mo makatapos ng pag-aaral, dapat passionate ka. Kahit wala kang pera, pwede ka makatapos ng pag-aaral, mas especially ngayon. Bakit? Pag-aaral ka lang sa State University. Pwede. Pero magsusunog ka ng kilay. Praise the Lord. Matuto, mag-focus. Praise the Lord. Amen? At ang pangyayari at ang solusyon dito, sa pinag-usapan natin last week, actually, review ko lang to, pero pinibilisan ko, ang naging solusyon sa ekonomiya ay 4 na ketongin. Mga bagay, mga taong hindi mo inaasahan na solusyon sa problema. 4 na ketongin. Tingnan mo yung katabi mo. Tagyawatin yan, hindi yan ketongin. Praise the Lord. Verse 3, now there were 4 men with leprosy sitting at the entrance of the city gates. Why should we sit here waiting to die? They asked each other. Or, we will starve if we stay here. But with the famine in the city, we will starve if we go back there. Ano desisyon? So we might as well go out and surrender to the Arabian army. If they let us live, so much the better. But if they killed us, we would have died. At least, tapos na ang problema. Praise God. Hallelujah. Kaya nung ginawa nila, sila yung nagsolusyon. Bumalik tayo sa lugar natin, patay. Manatili tayo, patay. Saan? Gutom. Dilat ang mata. Punta tayo sa kaaway. Sumuko tayo. Pag pinatay tayo, tapos lang. Pag hindi, di buhay tayo. May ginawa sila. Hello? Amen? Sabi ko ang prinsipyong dapat matutunan natin. If we want to receive something that we haven't received before, we must do something but we haven't done before. Kaya nga, if you want breakthrough, if you want favor of God, may gagawin ka. Ano yung gusto mong makaranas ng mga bagay na hindi mo pa naranasan, ibang gagawin mo. Yung mga hindi mo pa nagagawa. At walang sumagot. Amen. Praise God. Hello, amen? Amen. Effort, may gagawin. Okay, praise God. Unang Korinto, 1:27. Unang pinili ng Diyos ang may tinuturing ng mundo na mangmang para ipahiya ang mga marunong. Pinili ng Diyos ang mga tinuturing ng mundo na mahihina para ipahiya ang malalakas. Sino ang ginamit dito para ma-revive ang economy at that time, yung tagdunong? 4 na ketongin. Sa tingin ng mundo, walang magagawa. Sa tingin ng mundo, mangmang. Sa tingin ng mundo, baliwala lang sila. Pero sila ang nagamit. Kaya nga, ang liwanag ng 1 Corinthians 1:27, dihado ka man dito, pero pag ang Diyos ang kumilos sa buhay mo, magagawa mo mga bagay na hindi mo kayang gawin. Verse 28, pinili ng Diyos ang mga itinuturing ng mundo na mababa at walang halaga upang mapawalang halaga ang itinuturing ng mundo na mahalaga. Praise the Lord. Kaya walang makakapagmalaki sa harapan ng Diyos. Amen? Dahil sa desisyon ng mga 4 na ketongin, ay may nangyari. Unusual situation that brings manifestation. Bakit? Sa desisyon na umalis tayo dito. Huwag tayong manatili dito. Malis tayo dito. Pag wala silang ginawa, walang himala. Pero meron silang ginawa. Yung 4 na ketongin na yun, nagpusap-usap at may himalang nangyari. Sabi sa verse 5, nang palubog na ang araw, pumunta nga sila sa kampo ng mga taga-Syria. Pagdating doon, wala silang dinatnan, isa man.
Biruin mo, lumusob sa kampo ng kaaway, ang plano sumuko, pero sinamahan sila ng Diyos. At ang kanilang yabang, verse 16 na niya, sapagkat sa kapangyarihan ng Yahweh, ang mga kawal ng Syria ay nakarinig ng yabang ng mga napakaraming kabayo at mga karwahe dahil dito. Inakala nilang inupahan ng hari ng Israel ang mga hari ng Hiteo at Egyptio para digmain sila. Kaya tumakas sila ng magtatakip silid. Iniwan nila ang kanilang kampo, pati mga kabayo, aso at lahat ng naroon at kanya-kanya silang takbo para iligtas ang kanilang buhay. Nakialam ang Diyos, may nangyaring himala. Yung mahirap na mangyari, naging madali. Bakit? Nakialam ang Diyos. Bakit nakialam ang Diyos? Pero apat na passionate na huwag tayong manatili dito. Apat lang, pwede pa lang magbago ng nasyon. Praise God. Hallelujah. Kung passionate lang ang bawat isa. Amen ba? Amen. Nung sila'y nagkasundo, himala ang nangyari. Kaya nga, if we want increase in our lives, family, and even in our country, we need initiators. Ang solusyon sa problema, kailangan ng mga initiators. Yung ayaw gawin ng iba, ikaw ang magsimula. Kung walang nangyayari sa pamilya mo, ikaw ang magsimula. Kung walang kumikilala sa pamilya mo, ikaw ang magsimula. Amen. Kung nanlamig ang pamilya mo, ikaw ang magsimula. Amen. Praise God. Hallelujah. Kung mabisyo ang pamilya mo, ikaw ang magsimula. Ng inuman? Hindi. Ng pagbabago. Ikaw ang magsimula. Amen ba? Amen. God is moving to those who are passionate to do the vision that God has given. Praise the Lord. Hallelujah. Amen? Kaya, ayan, inianpas ko lang, obedience is the key that opens every door. Sundin mo itong naririnig mo, makikita mo kung paano kikilos ang Diyos. Ang pinakamahirap sa lahat, paano ka makinig? Pasok ka rin, labas. Paano ka makinig? Paano? Mahalaga yung pagsunod sa Diyos. Praise God. You need, kaya nga sabi ko, di ba, commitment is so important as well as consistency. Be committed and be consistent. Pinag-aralan natin ng mga nakaraan, hindi ko na ulitin. Number 2 point. Praise God. Tapos na ako mag-review. Number 2 point. Paano ka makaka-unlock na ang common? Ulitin ko, paano ka nakikinig ng salita ng Diyos? Check mo rin. Kamusta na ang pagmamahal mo sa Diyos? Kamusta na ang relasyon mo sa Diyos? Kamusta na? Pwedeng umaten ka, pero wala na yung pagmamahal sa Diyos. Di lalo na kung hindi na namatay. Lalo na kung linggo mapapabigat yan. Kamusta? Mahalaga na ang naririnig mo may talab sa puso. Tatandaan mo. Praise God. Tatandaan mo. Tayong lahat haharap sa Panginoon. Praise God. Number 2 point. Don't just be passionate. Number 2. Learn to sacrifice. Marunong magsakripisyo. Tingnan niyo po ito. Pamilya verse ang aking ibindalaan. Mark chapter 2 verse 1. A few days later, when Jesus again entered Capernaum, the people heard that he had come home. Narinig ng mga tao na nandun siya. Verse 2. They gathered in such large numbers that there was no room left. Not even outside the door, and he preached the word to them. Noon, mabalitaan lang, nandun si Jesus, dinudungog ng tao. At napuno ang lugar. At nung napuno ang lugar, hanggang sa labas na, nagsimula siya magturo. Verse 3. Some men came, bringing to him a paralyzed man, carried by 4 of them. May 4 daw na tao, na ang daladala ay ano, paralitiko. Alam niyo naman, pag paralitiko, hindi nakakalakad, syempre. Baldado. Both feet, hindi makalakad, kaya siya ay daladala. Ang problema ay ano, puno yung lugar.
Anong ginawa nila? Verse 4. Since they could not get him to Jesus because of the crowd, they made an opening in the roof above Jesus by digging through it and then lowered the mat the man was lying on. Eto, passionate na yung apat, nagsakripisyo pa. Bakit? Buhat yung isang mahirap magbuhat. Mahirap magbuhat. Subukan yung buhatin si Bob. Mahirap magbuhat. Eh lalo na kung si Joey. Mahirap magbuhat. Yung nakahilalang ganyan. Daladalang ganyan. Daladalang nila. Nagsakripisyo na. Pagdating doon, puno na. Mahirap din makiusap. Kasi lahat ng nandoon, may pangangailangan kay Jesus. Sasabihin, pwede ba? Bigyan ng importansya lang to. I-prioritize na lang to. Kasi ito, PWD. Hindi ng PWD. Paralyzed. Paralyzed talaga ito. Pwede ba? Ang sabi, kasi may problema may sakit lang. Sumagot lang, ako nga din may sakit eh. Hindi yan siya. Kailangan ko ng kagalingan. Kung baga saan hindi sila makasingin, anong ginawa? Yung sakripisyo rin. Buhat na, nagsakripisyo. Inakit sa bubong, pinutas yung bubong. Hindi. Ang sakripisyo ginawa nila, hindi para sa kanila. Ang sakripisyo ginawa nila, para doon sa buhat nila. Dinalakan na rin namin dito, lulubos-lubusin na rin namin. Kung gusto mo ng uncommon, may sakripisyo. Hindi pwedeng walang sakripisyo. May sakripisyo. Praise God. Praise God. The moment you sacrifice, you will have sacrifice. Wala lang. Praise God. Sacrifice is talaga. Sa pamilya may nagsasakripisyo. Sa pamilya, yung iba pumapasan, yung iba naman pasanin. Tama? May kasama ka ba sa pamilya na pumapasan? Meron ka rin bang kasama sa pamilya na pasanin? Sa pamilya may mapagbigay, sa pamilya may magulang. Ganyan ang pamilya. Tama? Hallelujah. Saan ka doon? Huwag ka na sumagot. Eto, nag-sacrifice sila sa isang tao na pwedeng anong tawag nila? Ikapahamak nila. Why? Bubutas ka ng bubong. Pag hindi mo bahay. Bubutas ka, hindi mo bahay. Ang sakripisyo, hindi lang yung trabaho. Pati pera. Kasi kung pinutas, ibalik mo. Hindi ba? Hindi na. May sacrifice. But they are willing to sacrifice. Bakit? Sa isang tao lang. Hallelujah. Hello? Amen? Amen. Hallelujah. Kaya na, praise the Lord. Bilang isang pamilya, ang church na ito, sabi pamilya, sinasabi natin, but the thing is, talagang kapamilya ka. Praise the Lord. Hallelujah. Talaga bang kapamilya ka? May mga bagay-bagay na sakripisyo. Kung may sakripisyo ang miyembro, para makatid, kailangan ng pastor. Kayo pwedeng magsabi na, may sakit ako, hindi ako makakapit. Yung pastor pwede bang magsabi na, may sakit ako, hindi ako makakapag-preach. Pwede ba yun? Pag sa'yo nagsabi, may sakit ako, hindi ako makakapit. Kailangan maintindihan ako ng pastor. Pag sinabi ni pastor, hindi ako makapag-preach ngayon, masama ang aking pakiramdam. Maintindihan niyo ba si pastor? Sarangan ng tingin niyo. Kaya may iintindi. Kay pastor, may iintindi. Hindi madali. Hindi madali. Pero sacrifice yan eh. Kasama yan sa sakripisyo. Verse 5, when Jesus saw their faith, He said to the paralyzed man,
Son, your sins are forgiven. Before miracle, ididil pala ng Diyos, kasalanan. So in short, isa pala sa hadlang para makatanggap ka ng favor and miracle of God, kasalanan. Kaya nga, huwag i-allow ang kasalanan sa buhay, sa tahanan. Huwag gagaya sa mali. Praise the Lord. Hello, amen? Ang kasamaan ngayon matindi. At ang matindi, tanggap. Bakit? Anong reason? Everybody is doing it. Kaya nangyari yan, Sodom at Gomorrah na ginuno sa kadahilan ng ano? Because of sin. Anong kasalanan yun? Lalo na yung sin na yun. Homosexuality. Isa yan sa reason bakit ginuno ang Sodom at Gomorrah. And look at now. Yung LGBT. Hindi ko kinakondem yan. Pero kailangan magbago. Bakit? Kapahamakan talaga yan. But not just LGBT. Ngayon, parang okay na lang ngayon ang alin, ang libin. Ang masaklap kung pati magulang tanggap. Inalaw na ang anak ay magsama na lang ng walang kasal. Yan ang masaklap. Yan ang pinakamatindi sa lahat. Bakit? Involve ang magulang. Kung inalaw kayo, hindi mo sila mapipigilan. But you as a parent, may magagawa. Siya mo yung authority mo as parents. Amen. Inalaw. Yan ang masaklap. Praise God. Kaya ang kasamaan, patindi ng patindi. Kaya dinig sa kanya, Son, your sins are forgiven. Anong problema niya? Paralyzed siya. Anong dinig sa kanya? Kasalanan niya. Pakira. Praise God. Kaya minsan may mga unanswered prayers natin, hindi sinasagot. Bakit? Meron mga ididibig. May mga ididibig. Kaya, look at your family. Sabi ko, the best person na mag-share sa asawa mo, ikaw. The best person na mag-share sa anak mo, ikaw. Praise God. Ikaw mismo. At kung hindi mo sinishare niya, kapahamakan niya ni. Praise the Lord. Glory to God. Ang mahirap niyan ay ano? Accepted mo na okay na lang, sige. Hindi biro. Hindi biro ang impyerno. Hindi rin biro ang langit. Parehong may sakripisyo. Ngayon, ang langit, sakripisyo mo ngayon. Pero ang impyerno, hindi ka sakripisyo ngayon. Pero later, wala nang kalikasan. Eternity. May dalawang eternity. Eternal damnation at sa eternal life together with God. Kasama mo. Which is which? Ano ang pipiliin mo? Ang ibig. Son, your sins are forgiven. Pwede mong balibalayin ang salita nito. Pero tulong ito kapamakan. Tigasan mo ang puso mo, kapamakan. Magwala. Ang nakakatakot ay wala ng takot. Yan ang nakakatakot. Necessity of sacrifice. The necessity of sacrifice. Success requires sacrifice. The greater the success, the greater the sacrifice. Hello? Amen? 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 Amen. Hallelujah. Kaya nga, ito yung, kailangan talaga ng sakripisyo eh. May mga nabalitaan ba kayo na nagsimula sa hirap tapos yumaman sila? Meron nagsakripisyo doon. Praise God. Hello, may nagsakripisyo doon, may nagsimula doon, may naging passionate doon, may nagsacrifice doon. Kaya sabi ko nga noon, ang first generation, sacrifice talaga yan. Ang second generation, magpapatuloy yung sakripisyo nung first generation. Ang problem, yung third generation. Kasi ang first generation, magsisimula ng lahat, matindi yun. Second generation, at least may pinagpapatuloy. Mahirap po sa second generation pala, stop na. Yung third generation, yun ang mahirap problema sa tagawaldas. Kaya may mga babalda, kahit sobrang yaman nila dati, pero may sobrang hirap. Bakit? Winaldas yung pinag-alala pa ng first generation. Spiritual natin. Ang first generation, unang nakakilala, sakripisyo. Bakit? Matinding persecution. Matinding persecution. Kung sino yung nauunang nakakilala sa Panginoon, matinding persecution. Ang unang nakakilala sa amin yung ate ko, yung patay na. Siya ang nakapagdala sa akin.
Napalo ng tatay ko yun sa mga bata. Napalo ng tatay ko yun. Nahampas sa maraming tao. Nahampas. May sacrifice. Pero ba't may nag-ipunga? Ang pinakamahirap sa lahat ay yung kung ang tatay mo, nanay mo, kapatid mo, pagdating sa anak mo, wala na. Eh, lalong mahirap. Yung tatay mo at nanay mo naglilingkod, ikaw na anak, hindi. Putol na kagad. Ako, napakahirap sa lahat. Kaya mo ba na ipagpatuloy ang pananampalataya? First generation, second generation, up to third generation. Tinrain tayo, maliwanag Genesis chapter 1 verse 6. Ay, verse 26. Let us make man according to our image and likeness. Praise the Lord. Eh, may nabasa ako na kung saan. Ewan ko lang. Pero you can research. Na, di ba si Jesus dito sa lupa, nabuhay siya hanggang 33 years. 33 and a half years. Tugay sa ako nga, patay niyo na yung electric fan. Patay yung nasa likod. Kung ginigilaw kayo, itutok niyo sa inyo. Patay na. Namatay siya, ilang taon? 33. Binigay niya kanyang buhay, di ba? Pinago siya, namatay. Sa 3 araw, muling nabuhay. Lahat ng religion, walang may pagmamalaki ang kanilang sinasamba muling nabuhay. Tanging si Jesus lang ang muling nabuhay. Yes, amen? Kaya buhay ang Diyos natin. Meron tayong spinal. Praise God. According to doon sa nalaman ko, ang spinal nito ay merong 33 vertebrae. Sure, pero ito ay nalaman ko lang. Kaya may kinalaman to. Ang spinal, yun ang magtatayo ng... Kung wala nang to, hindi ka makakatayo ng diretso. Tama? Kaya sa loob ng 33 taon, ang Jesus na to ay itinayo ang katuwiran dito sa mundong ibabaw kayo. Praise God. 33 vertebrae. Tapos, meron doong ugat. Malaking ugat. May malaking ugat. Nadadaloy saan? Sa puso, sa isip, at sa ibang mga na kung saan ay malaki daw yun na siyang, anong tawag nito, magpapakalma. Magpapakalma. Di ba si Jesus nagpakalma ng bagyo? Kaya pag may mga laban bagyo sa buhay, meron daw ugat yan. Diretso sa isip, diretso sa puso. Yan, na magpapakalma. Hindi, no? Pagkatapos, iniisip ko yung praise God. Ay pagkatapos pa nun ay pag oras na bago yun. Namatay siya on the 3rd day. Nabuhay siya maguli. Pag nag-fasting ka daw ng 3 araw, ay naapektuhan. Masyadong maalala. Praise God. Merong matinding blessings ang fasting for 3 days. For 3 days. Everything. Eh, kinraid talaga tayo na may kinalaman. Kukwento ko na lang ulit sa linggo. Pag-aralan ko ng usuli. Hindi ko maalala. Pero 33, pwede niyo pagtawanan. Member things. Yun ang nalaman ko. Praise the Lord. Kumbaga sa nasa dulo ng dila ko, tignan mo ako. Pero sabi ko, hindi mo. Hindi niya. Ayun ba? Yun. Ewan ko kung napag-aralan ni Mika yun. Meron daw tayo 12 ribs. Kaliwa, kanan. Ilan ang ribs? Search mo nga. Kung tama mo yan. 12 ribs, kaliwa, kanan. Meron 12 disciples, 12 tribes. 12 ribs, kaliwa, kanan. Tingnan mo, meron din 12 disciples, meron din 12 tribes. Tama ba? 12 pairs. Meron nga. 12 nga. Praise God. Tama nga. Tama. Hindi lang. Kaya we are created, a living temple.
Si Joy, walang ribs yan. At saka si Joey, walang ribs yan. Piliin mo, everything may kinalaman. Everything may kinalaman siya. Pero pambira yan. Galing, no? Created according to His image and likeness. Praise the Lord. Katuwa nga ako dun eh. Hello, amen? Amen. Anong kinalaman nito sa success requires sacrifice? The greater the success, the greater the sacrifice. Number 2, without faith, without sacrifice, we will have nothing. Praise the Lord. Isang matutunan ng bawat isa kung gusto mo na magtagumpay sa buhay, matuto ka magbigay ng sakripisyo. Amen. At ang sakripisyo ay hindi lang yung sa kabuhayan mo. Sakripisyo, especially sa pananampalataya. Huwag mong isa-isa rin tabi ang Diyos sa buhay. Amen. Ulitin ko, mahikli na lang ang panahon. Hindi ito pananakot, pero kasama na ito. Kung di ka natatakot, matakot ka. Tingnan nyo ngayon, may gera ulit. Ano yan? Cambodia at saka Thailand. Kung titignan mo, ang Thailand kasi sakot talaga ng Cambodia yun. Cambodia dati yan talaga, sakot yan ng Cambodia. You can sense that. Sakot ng Cambodia. Ang una ko napuntahan kasi yung bansa tatlo kagad eh, Thailand, Cambodia, Vietnam. Praise God, nag-mission kami doon. Praise God. Nagbabala. Hindi mo naman titigil. Those are signs of the last days. Involve ka. Be serious. Kilalanin mo siya ng lubusan. Praise God. May mga sakit man. May mga sakripisyo man. Pero worth it naman later on. Pero without faith, without sacrifice, we would have nothing. Praise God. Number 3, you always have to sacrifice something when you want to achieve something. Madami ko na nga niya. Kaya kung gusto mong ma-achieve sa bagay, meron ka sakripisyo. Meron kang gagawin. Kakaiba. Hello, amen? Number 4, if you don't sacrifice for what you want becomes the sacrifice. Self-explanatory din yan. Kasi kung yung gusto mo, hindi ka magsasakripisyo. Ako, yung gusto mong magiging sakripisyo. Walang mangyayari. Buhay pa ba kayo? Amen. Praise the Lord. Kaya sacrifice is part of life. It's supposed to be. It's not something to regret. It's something to aspire to. Praise the Lord. Hello, palakpakan mo nga si Lord. Lesson to learn. Be not afraid of growing slowly. Be afraid only of standing still. Hindi na bali mabagal. At least umuusad. Ulitin ka sa akin. Ang buhay ay sad pag hindi umuusad. Okay lang na mabagal. At least umuusad. Kesa naman, walang pag-ilos. Kamusta ang growth mo? Kamusta ka? Kamusta yung mga dati mong ginagawa? Ginagawa mo ba ba? O baliwala na? Are you still in love with God? Hindi lahat ng umaten sa church maliligtas. Katotohanan niya. Kung yung umaten, di ba niligtas? Di ba nito? Hindi lalo na kung hindi umaten. Kaya be sure. Percentage-wise sa Bible, may nag-uusap, dalawa yan, nag-uusap sila na wala yung isa. Bakit na-rapture, na wala yung isang bigla natira? Percentage-wise, 50%. Parable of the 10 virgins, 5 hindi nakapasok, 5 nakapasok, percentage-wise, 50%. Kung yun ang percentage, naku po. Hallelujah. Kaya na, yung percentage yun eh. 50%. I pray. Kaya ako nagtuturo, nagsisita. Ayaw ko, 50% na, konti na nga lang tayo, ang natila. 50% pa. Ang mawala. Si Lord ang nakakalam ng puso natin. Si Lord. Pero
Praise God. Ulitin ko. Kamusta? Meron ka pa bang sacrifice? Maabot ka pa ba? Nagsishare ka pa ba? Kilala ba sa trabaho na ikaw ay believer? Nagsishare ng Word of God? Hindi masamang magtrabaho. Pero kung puro trabaho mo usapan, hindi na tama yan. Hindi na tama yan. Wala nang kuha ng Diyos sa puso mo. Praise God. Go back to your person. Praise God. Habang may panahon pa. Praise God. The good life is not built on a foundation of peace. It's built on sacrifice and purpose. That's a good life. Praise God. Hallelujah. Kaya nga laging may nagsasakripisyo. Anong tawag doon? Nagpapalaya ba yun? Nagsasacrifice. Love without sacrifice is like a tree without roots. Mabuhay. Alam niyo naman, ang puno, pag mababaw lang ang ugat, tumba. Di ba? Nakakita na kayo ng puno? Pero ang malalim na ugat, tingnan yung puno ng mangga dyan natin ang tagal. Lalim ng ugat. Malalim yung puno niya. Praise God. Kaya nga, ang pag-ibig daw na walang sakripisyo, tulad daw ng isang puno na walang ugat. O mababaw lang ang ugat. Praise God. Hello, amen? Amen. Mahalaga, if you want something na kung saan may mangyari sa buhay, I repeat, your religion cannot save you. Only your relationship with God can save you. Kamusta? Praise God. Do you want uncommon harvest? I pray ng Banal na Espiritu at siyang mangusap. I pray. Hindi natin alam. Praise God. Sino nakakalam dito bukas buhay pa siya? Diyos ang nakakalam ng ating. Praise the Lord. Hello, amen? Amen. Hallelujah. Ang gera, inevitable na yan. Hindi natin alam. Anytime. World War III. Pag nag-World War III, matindi na. Praise the Lord. I repeat. Sinasabi ko to, nananakot ka ba? Oo. Kasi dapat natin tayo matakot. Praise the Lord. Hallelujah. Pero makakatakot kung oras na ikaw ay nasa kasalanan o kaya kung ikaw ay nandoon sa punto na nanlalamig na at wala ka ng pakialam. Hallelujah. Sa dati mong ginagawa. Kailanman hindi ko iwan ang pagpapasok. Kailanman hindi ko iwan ang paglilingkod sa Panginoon. Praise the Lord. Kailanman, hallelujah, hanggang kung bawian ako ng buhay, praise the Lord, maglilingkod. Tatagpuan ng Diyos. Hallelujah. Buhay o kamatayan man, maglilingkod ako sa Panginoon. Amen. Praise the Lord. Kahit iwan ako ng lahat, maglilingkod ako sa Panginoon. Praise the Lord. Amen? To cultivate an extraordinary harvest, we need committed believers and disciples ready to make sacrifices. Only those who truly care and step up and give will have the lead. Praise the Lord. Kaya nga, tingnan natin, check natin ang ating puso. Praise God. Kamusta? Kamusta ka? Lalo na, sabi ko nga, ang buhay pananampalataya, buhay Kristiyano, hindi lang linggo. Kamusta yung Lunes hanggang Sabado? Kumusta yung napakinggan mo ng linggo? May nagsabi ko pa nga na Sunday, yung group of four lepers, baka walang gumawa kahit isa. Mag-usap-usap. Supposed to be harvest event natin ngayon. Sabi ko, walang masisiro kahit isa. Pero, bakit? Bakit hindi natin tinanawa? May effort yan eh. May effort yan. Kaya nasabi ko, at least tatlong tao. Pero hindi mo lang pag-pray. Kakausapin mo. Gagawin. Praise the Lord. Hallelujah. Kamusta? Ang pinakamahirap ay ano? Pasok dito. Labas dito. Matigas ng puso. May kalyo. Naku, yun ang nakakatawa. Praise the Lord. I pray na sa oras na ito, hallelujah, ay ano? Maranasan ng bawat isa. Natuto na mag-sakripisyo. Apat na ketongin, may sakripisyo.
dala nung paralyzed, may sakripisyo. Parehong nakinabang. Yung dinala sa sakripisyong yon, hindi ko na binuo ang pagbasa. Gumaling po yun. Ibinaba, binutas yan, ibinaba. Nakakatakot. Nakakalula. Ibinabang ganyan habang ibinababa. Pinag-pray siya, gumaling, nakalakad. Worth it ba yung sacrifice na ginawa ng apat? Yes! Worth it. Praise God. Hallelujah. Eh, yung apat na kaitongin, worth it ba yung itinaya nila ang buhay nila? Itinaya nila, o hindi na nila inabutan kasi nakialaman yun. Worth it! Bakit? Ang nakinabang, buong nasyon. Kung ang bawat isa rito, kaya, check mo. Baka naman watin ka na lang. Kamusta ang relasyon mo sa Panginoon? Pero kung isisir, nanunumbalik ka, praise God. Lubos-lubusin mo. Huwag lang, pananagdalaw. Lubos-lubusin mo. Kung first time mo nito, sugo mo buhay mo. Gawin mo siya ang Panginoon tagapagligtas. Totoo ang Panginoon Jesucristo. At ang totoo rin, ang true salvation is merong transformation. Ang totoong kaligtasan, may pagbabago. Hindi totoo yung naligtas na walang pagbabago. O tinanggap mo lang, sinabi mo lang, pero walang pagbabago. Hindi totoong pagbabago yan at hindi totoong kaligtasan yan. Praise the Lord. Kaya nga, mahalaga sa oras na ito, praise God, pagkatiwalaan natin ang ating Diyos na buhay. Okay. Lumang kanta yung pinunta natin dakilang katapangan. Lumang kanta ko yun. Pero still, ang message powerful. Kasi Parang present lang. oo, eh. Praise God. Hallelujah. Actually yan, nung charismatic na 80s, ay favorite niya na gawin, special number. Kinakanta lagi ni Alan niya, di ba? Kinakanta ni Alan niya, kaya nga pinabigay ko sa kanya yun eh. Praise God, pinabigay ko sa kanya yung mic eh. May kanya-kanyang birit doon eh. O doon na pag-suggest na talaga, nag-lead, talaga puro birit ang ako din. Praise God. Puro birit talaga ba? Puro bibiritin ka talaga yan. Praise God. Hallelujah. Nasa mataas na tono, mag-change key pa yan. Yung magkakanda, labas-labas na yung mugat ulit. Nakila! Pero totoo, nakila ang Diyos. Amen! Palakpakan mo nga si Lord. Ang salitang ito ay magkaroon ng kapangyarihan sa puso. Without God, we are nothing. Ulitin ko, Mark 8:36. What shall a prophet a man if he gains his whole world but loses his own soul? Tagalog, ano ang mapapala ng isang tao? Makamtan man niya ang buong mundo, kayamanan, katanyagan, lahat. Pero mapapahamak naman ang kanyang kaluluwa. Kilalanin mo ang Diyos, hindi lang dahil sa may kailangan ka. Pagkatiwalaan mo ang Diyos, hindi lang dahil sa nasa matinding kalagayan ka. Hindi. Kahit may kailangan o wala, may karamdaman o wala, kilalanin mo siya ng buong puso. Review lang to, pero matagal ko natin tinuro nun. May tatlong kaaway at dito magtatapos ang katagumpayan. Ilan? Tatlong kaaway ng katagumpayan. Sino makakalala nun? Alala mo yun po? Hindi. Yes. Hindi. Oo. Hindi. Tatlo. Una, inis. Kaaway ng katagumpayan ng inis. Bakit? Hindi ka na makakapagtrabaho ng maayos pag nainis ka. Tama? Tama? Ha? Praise God. Makita mo lang yung kinainisan mo, sinanamot mo. Oo, sa totoo lang. Ha? Makita mo lang yung kinainisan mo, sinanamot mo. Alam mo bang inis nakaka-apekto ng utak? Sa totoo lang. Kaya pag nainis ka, patay. Hallelujah. Praise the Lord. Kaya yung inis, ay mo dyan. Ikaw din mismo makakagamot yan eh. May pangalawa. Sabi niyo ano?
Ay, naku, ayaw nyo yan. No. Inggit. Kaaway ng katagumpay ng inggit. Bakit? Ang inggit, mali ang focus. Pag may inggit, ang focus sa iba. Sa ibang focus. Bakit siya mas malaki sweldo? Bakit siya mas maraming pera? Bakit siya mas maganda? Bakit siya mas matangkad? Bakit siya mas matangos ang ilong? Bakit siya mas maraming buhok? Bakit siya? Bakit siya mas maganda ang bahay? Iba ang focus ng inggit. Iba ang focus ng inggit. Sisira ng buhay yan. Sisira ng buhay yan. Kasi gagawa ka ng paraan. Isa sa paraan na gagawin mo, siraan mo yung kinaingitan mo. Tama? Praise God. Hallelujah. Praise God. Ang preaching ko ngayon, sermon. Praise the Lord. Kaya mahirap maingit. Mahirap maingit. Bakit siya lang ba anak ng Diyos? Mahirap focus eh. Mahirap maingit. Yung iba, ginagawang maganda tunog ng inggit. Anong ginagawa? Dinadagdagan. Alam mo, may nagsabi sa akin nun eh. Pastor din eh. Wala na siya. Alam mo, may banal na inggit ako sa iyo. Inggit. Meron bang banal na inggit? Ba't kayo nagkakaroon ng sasakyan? Ba't ako hindi? May mali ko sa iyo. Mali ko sa iyo. Ang sabi niya, meron ako ng holy inggit sa iyo eh. Tanggalin mo yan. Kahit may banal pa yan. Kahit may banal pa yan. Hindi totoong banal yan. Banal-banalan talaga yan. Banal-banalan talaga. Pag-inggit yan, sisira ng buhay yan. Sisira ng relasyon yan. Sisira. Praise God. Amen? Amen. Last. Init. Alam mo, pag mainipin ka, sisirain ang destinasyon mo. Hindi mo mararating yung gusto mong marating pag inip ka. Pag mainipin ka. Hindi mo mararating yung gusto mong marating pag oras na nainip ka. Gusto mo lahat ng bagay shortcut. Hello? Amen? Amen. Kasi, lahat ng bagay shortcut, lalo na ngayon kasi. By the year 2028, may nakita rin ako, by the year 2028 daw, kaya mga nagtatrabaho ng gano'n, by the year 2028, ang BPO, ang call center daw, ay unti-unti nang mawawala. By the year 2028, nagtatrabaho sa call center, unti-unti nang mawawala. Bakit? AI na raw. Possible ba yun? Sa tingin niyo, is that possible? By the year 2028, sabi niya, marami na ang mawawalan. Kaya nga sabi niya, matututo kayo mag- Sa totoo lang, marami na pinaparalyze ngayon. Marami na. AI nang gumagawa. Ang AI, pwede naman gumawa na ng sermon. Kaya yung iba siguro din natin, AI na lang. Dahil naman kasi daw. Tingnan mo, sabi ko nga, dati-dati, di ba, sa toll gate, sa toll gate, tao ang nagbibigay ng ano. Ngayon, hindi na. Kasi naman, sabi ko nga, yung iba nga mag-aabot lang nung card sa toll gate, tao, kailangan pang college graduate. Iabot mo lang naman yun. Sabi ko, pinakamahirap ang trabaho yun. Yung sa lahat ng sasakyan, abutan mo lang ng ganyan. Di ba, may ganyan. Pero yung tapos college graduate ka, hindi gagana ang utak mo doon. Binun mo sa bahay na, nagkagaganyan ka pala. Hindi gagana ang utak mo. Hindi gagana ang utak mo. Kaya, ako po, kaya nga, pag ikaw ng trabaho, tingnan yung malaki ng sweldo mo. Tingnan mo kung paano ka mai-improve sa trabaho mo. Hindi na bali medyo mas maliit ang sweldo mo ngayon, pero pwedeng rooms for improvement pa. Kasi ang laki ng sweldo mo, pero hanggang doon ka na lang. Malalagpasan ka.
hindi ka nauusad eh. Hindi ka nauusad eh. I don't know kung itong 2028 na nakita ko ay talagang matatanggal na ang mga. Ngayon pa naman, ang dami puro call center. Hallelujah. Patindi habang ang technology tumataas, sumasama ang mundo at napapahamak din ang tao. Bakit? Malapit nang dumating ang ating Panginoon. Sa maniwala ko siya, make sure na ready tayo. Meron tayong Lord na pinagkatiwalaan. Ginawa natin Panginoon sa ating buhay na patuloy sumamba at maglingkod sa Kanya. Tumayo na. Pati ang mga nasa online, tumayo. Let's close your eyes. Allow the Holy Spirit. Matitinding salita ang aking binitawan. Hayaan ng banal na Espiritu ang siyang kumilos sa puso natin, sa isip natin. Siyang mag-convict sa atin. Kamusta ang pagmamahal mo sa Panginoon? Yung mga dati mong ginagawa mo pa rin ba? Bawat instruction, naririnig mo na salita ng Diyos. Ginagawa mo ba ng buong puso? Ang mga salitang ito, sa the word of condemnation, I pray, yung conviction ng Holy Ghost. Magkaroon tayo ng takot sa Panginoon. Anong balik ka sa Panginoon? O ikaw ay nahinto, anong balik ka? Hindi ka niya tataboy. Hindi ka niya tatanggihan. Bukas palad ang Diyos. Kung hindi mo pa siya nakilala, gawin mo siyang Panginoon tagapagligtas ng iyong buhay. Sabi ng Romans chapter 10 verse 9, kung ipapahayag ng iyong labi na si Jesus ang iyong Panginoon, maliligtas ka. Acts 4:12, kay Jesucristo lamang matatagpuan ng kaligtasan, sapagkat ang tanging pangalan lamang niya binigay ng Diyos sa ikaliligtas ng tao. Allow the Holy Spirit right now. Yes, Holy Spirit. Mighty conviction. Balikan namin yung una naming pagmamahal. Bago kami nakilala sa Panginoon, sa iyo, Lord. In love sa iyo. May passion. Willing to sacrifice. Makawin lang ng soul. Makapag-share lang. I pray, Lord God, bawat isang nandito, na hindi lang aaten, kundi Lord, tatagos sa puso, sa isipan namin, ang aming naririnig, Lord God. Nawawalang pagiging makasarili. Susunod sa iyo. Maglilingkod sa iyo. Magpapatuloy sa iyo. Thank you, Lord. Yung init ng pagmamahal mo, igawad mo sa bawat isang nandito. Maramdaman ka nila, Panginoon. Katukin mo sila, Lord. Isingin mo, Panginoon. Pati yung mga nasa online, Lord. Amen. Abutin namin ang mga mahal namin sa buhay na wala pang naligtasan. Abutin namin ang mga mahal namin sa buhay na nanlamig. Abutin namin ang mga mahal namin sa buhay na lumayo. Pero unang higit sa lahat, kami rin, lalo, Panginoon. Ang kapagkumbaba, O Diyos, kami patawarin sa aming sala, sa pagkababa
sabihin mo rin sa Kanya, kailangan kita, Lord. Kailangan kita, Panginoon. Kailangan kita, Lord God. Wala kang magagawa kung wala ka sa akin. Pag ikaw ay nahinto, mag-desisyon ka ngayon, manunubalik sa iyo, Lord. Magpapatuloy sa iyo, Lord God. At no matter what, Lord, magpapatuloy sa iyo, manunumbalik, O God. Kung ikaw yung una naman na ngayon lang nakaatay, mag-desisyon ka. Lord, susuko ko sa iyo ang aking buhay. Mula na yung ikaw ang aking Panginoon, tagapagligtas ng aking buhay at kaluluwa. Kung may kasalanan ka namang nagawa, mag-desisyon ka. Panginoon, kaya mong linisin, kaya mong patawarin. At ihigit mo ang kasalanan na yun, hindi ko may pagpapatuloy. Ayaw ko pagpapahamang. Kung ikaw naman ang hihina, Lord, mapapray ka. Lord, palakasin mo. Gusto kong magawa yung mga bagay na pinagagawa mo. Magpapatuloy sa iyo, Lord. Papatuloy sa iyo, God. Ang usap ka po, Panginoon. Ang usap ka po, Panginoon. Ang usap ka po, God. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. Thank you, Jesus. Thank you. Habang nakatayo, nakapigil, taas mo ng iyong dalawang kamay. Sumunod ka sa akin sa panalangin. Panginoong Jesus, salamat po sa araw na ito na ako ay nakarinig ng iyong salita. Manunumbalik po ako sa iyo. Magpapatuloy po ako sa iyo. Pinagsisisihan ko po lahat ng aking pagkukulang, lahat ng aking pagkakasala. Sige ko kamihiyang ilakas lang. Patawarin mo ko, Panginoon. At sa oras na ito, binubuksan ko ang aking puso. Ipinapahayag ng aking labi na mula ngayon, ikaw nang masunod. Ikaw na ang aking Panginoon, tagapagligtas ng aking buhay. Salamat po. Muling mag-init ang aking pananampalataya. Muling ibabalik mo ang init ng aking pananampalataya. Pagtutuloy-tuloy, maglilingkod, magpapatotoo. Salamat po, Panginoon. Pagpalain mo po ako. Pagpalain mo po ang mahal mo sa buhay. Pagpalain mo po kami. Sa pangalan ni Jesus.